ang application nagiging mali, no? At dahil doon, yung gumagawa nito, nag-a-apply nito, eh, minsan nagiging self-centered siya, minsan naman nagiging materialistic siya, at kadalasan, pag mali ang application niya, nagiging mababaw ang kanya pong pananaw at ang kanyang attitude. Itong mga ito pong mga Hudyo ay kinikilala nila sa lumang panahon. Kinikilala lamang ng mga Hudyo ay tatlo sa mga poetry books. Tatlo lamang ang kanilang nire-recognize na poetry books sa Bible. At yun nga po yung sinasabi na Job, Psalms, and Proverbs. No? At itong tatlo na ito, lahat na ito ay isinulat po sa Hebrew. Pero sa panahon natin ngayon, punong lumang panahon, tatlo lamang ang kinukonsider nila ang kanilang nare-recognize. Sa panahon po natin, ay itong mga grupo ng libro na ito na kinikilala natin wisdom literature ay mas marami. Nariyan yung Job, nandiyan yung Psalms, nandiyan yung Proverbs, nandiyan yung Song of Solomon o Song of Songs, at saka yung Ecclesiastes. At alam niyo po ba, maging sa New Testament, kinoconsider pala itong James na isa sa mga poetical books. Itong mga libro na ito, ano ba masasabi natin sa mga libro na ito? Ang masasabi natin sa mga libro na ito ay sila ay nakatuon o nakafocus lamang dun sa viewpoint o dun sa way of life. Itong mga libro na ito, ang nagiging focus nila ay yung pamamaraan ng pamumuhay o yung pananaw sa buhay. Ano ang kaibahan kaya nitong mga poetical books sa historical books? Ano ba yung mga historical books natin? Naririyan po yung Pentateuch, no? Yan, mga historical books yan. Andiyan din yung mga kina Joshua and so on and so forth. Ano kaya ang kaibahan niya dito sa kaibahan nitong mga poetical books nito doon sa mga sinasabing historical books? Ang poetical books po, no? Di tulad nitong mga historical books o itong Pentateuch. Ito po ay walang kinalaman pagdating po dun sa advancement o yung sa development sa kwento ng nation Israel. Wala po itong kinalaman. Kung hindi itong mga poetical books na ito ay naglalaman ng mga kaisipan ng tao na kung saan ay kanilang hinaharap yung mga pang-araw-araw na issues ng buhay. Kung mapapansin niyo po sa mga poetical books, no, iyan ang laging nilalaman, yung inner thoughts ng writer o nung author. Iyan ang nilalaman yan. At kadalasan, itong mga poetical books po na ito ay naglalayo na makuha yung sagot sa katanungan na walang din sa mga walang kamatayang katanungan gaya ng what is God like? How does God relate to me? Paano ba ako makaka-relate sa kanya? No? At ano ba yung inaasahan ng Diyos sa akin? Yun yung mga timeless questions na madalas na dito sa ating pong poetical books ay makikita. So, itong mga poetical books na ito
kung ihahambing natin sa historical books, malaki po ang pagkakaiba nila pagdating sa nilalaman at saka sa style. So there is a big difference between the historical and the poetical books in terms of content and style. So upang lubos nating maunawaan kung ano yung mga libro na ito, no? Kailangan na kailangan po maunawaan natin o magkaroon tayo ng background o ng mga kaalaman patungkol po sa poetry. No? Kailangan malaman natin kung ano ba yung kahulugan ng poetry. Gaya ng sabi ko nga po kanina, yung Hebrew poetry saka yung modern day poetry, malaki po ang pagkakaiba niyan, no? Ang modern day poetry ay gumagamit kadalasan po siya ng meter, ng rhyme, ng rhythm. Gumagamit siya. Samantalang ang Hebrew poetry po, simple lang. Sa halip na ang Hebrew poetry ay ang nagra-rhyme ay yung sounds. Ang nagra-rhyme po sa Hebrew poetry ay yung mga ideas. No? Diba dito sa panahon natin yan, pag yung mga tula, ang kadalasan magkasintunog yung dulo nung salita. Ako ay may alaga, isang asong mataba. Parang mga ganon. Pero sa Hebrew poetry po, hindi po yung last words ang nagra-rhyme, kundi yung ideas, yung content ng tula, no? At makikita natin mamaya yan sa ilang mga halimbawa na ibibigay po natin, no? Medyo ang Hebrew poetry ay challenging lang pagdating po sa pag-i-interpret kasi nga ay ang ideas ang nagra-rhyme, hindi yung sounds. Pero ang maganda po dito, binigyan tayo ng mga clues kung paano natin maunawaan ang Hebrew poetry. No? May mga clues na ibinigay sa atin kung paano ito maunawaan. So ano-ano ba yung sinasabing clue nito? Ano ba yung clues na sinasabi para maunawaan natin yung Hebrew poetry? So, mayroon pong ginagamit ang Hebrew poetry na kung tawagin ay parallelism. Ang parallelism ay ginagamit, gaya ng nabasa natin, upang yung mambabasa ay manatiling interesado. Pangalawa, ito ginagamit upang i-communicate yung mas malalim na kaisipan, no? Na hindi kayang ibigay o ipaliwanag o explain ng prose. Mamaya alamin natin ano ba kaibahan ng poetry sa kanang prose. Ikatlo, ginagamit ang parallelism upang pagandahin pa yung talata. Yan po yung mga clues na ibinigay sa atin upang maunawaan natin yung parallelism. So, ang parallelism po ay may tatlong uri. Ano-ano yung mga uri ng parallelism? So, ang parallelism, ang una ay yung tinatawag na synonymous parallelism. Ano ba ang ibig sabihin nitong synonymous parallelism? Karamihan matatagpuan yan pero hindi naman exclusive lang sa poetic books. Makikita rin yan sa ibang mga libro gaya po ng Numbers chapter 6 verses 24 to 26. Ang tatandaan niyo ba ito? Number 6, 24 to 26. Ito yung benediction na binigay ni Aaron o itinuro ni Moses kay Aaron na sabihin sa bayang Israel, no, kapag siya ay i-bless niya ang bayang Israel. Yung madalas din na ginagamit natin at the closing prayer, no,
The Lord bless you and keep you. Diba? Ayun yan. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Iyan po yung tinatawag na synonymous parallelism. Bawat talata nitong tatlong sentences nito, dito po sa synonymous parallelism ay nagsasabi lang ng magkahalintulad na bagay. Kaya nga synonymous. No? At altogether, namamagnify nila at na-expand nila, no? Napapalawak nila ang isa't isa. Ano ang ibig sabihin kaya ng the Lord bless you and keep you? Kung titingnan natin dyan sa parallelism na yan, ano kaya ang kahulugan niyan sa atin na sabihin, the Lord bless you and keep you? Ang ibig sabihin naman po niyan, no, na ay ang kanyang muka ay magliliwanag sa atin. At kapag nagliliwanag ang mukha ng Diyos sa atin, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, ang Diyos ay nakatanaw sa atin ng naroroon na may pagtingin ng habag at grasya at awa sa atin. Iyan po ang ibig sabihin nun. Kaya doon sa tatlong talata na iyon, sa tatlong verses na iyon, ay ang bawat isa ay namamagnify nila ang isa't isa. Yung idea ay iisa pero mas napalalakas nila yung ideas na ini-intend nila na i-convey sa mga nakikinig. So, itong uri po ng parallelism na ito, no, ay nagagawang pagandahin yung isang idea. Napapaganda niya yung isang idea sa paggamit po nitong synonymous parallelism na ito. At nagiging madali po na maunawaan yung spiritual truth na kanyang itinuturo. So, malinaw po ba yung synonymous parallelism? So, most of the time, makakakita po tayo niyan sa Book of Psalms, no? Sa Proverbs, meron din. May isang klase naman, no? Bukod dun sa synonymous parallelism, mayroon din na tinatawag na antithetical parallelism. No? Ano ba yung antithetical parallelism? Kadalasan po ito, ginagamit ito sa Proverbs, sa mga kawikaan. Halimbawa nga niyan, yung Proverbs 15:1, sabi doon, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Yung ikalawang, kung mapapansin niyo po, yung ikalawang sentence, no, but a harsh word stirs up anger, no, ay inuulit niya yung unang talata. Kaya lang, ang pag-uulit niya ay pakontra. No? Kumbaga opposite. Sabi dito, a soft answer turns away wrath. Diba? Ang mahinahon na sagot ay, kumbaga sinasabi na napipigil yung pagkapot o nagagawang i-control yung anumang galit. Pero doon sa pangalawang talata, pangalawang bahagi, yung kabaligtaran naman, sinasabi, a harsh word stirs up anger. So, dito, makikita po natin, ang antithetical parallelism, nagbibigay siya ng contrast at opposing ideas. Instead of saying the same thing, yung sinasabi ng first sentence, no, imbis na ulitin niya ng ganun din, no, ang ginagawa niya, ang sinasabi niya naman sa susunod ay yung kabaligtaran, yung opposite nun. Isa pang halimbawa niyan, yung Ecclesiastes 10:2. No, basahin niyo na lang po. Ang kagandahan po nitong antithetical parallelism, no, ay nakakapagbuo po ito
ng mas malalim na kaunawaan ng katotohanan. No? Kapag mayroong dalawang salita na pinaghahambing mo at magkakontra, nagkakaroon ng nakabubuo ng isang malalim na pangunawa pagdating sa katotohanan yung bagay na yun. Kasi nakikita po natin, no? Kanina doon sa synonymous parallelism, minamagnify niya, no? Ina-expand niya. Pare-pareho sila ng ng idea. Pagdating po sa antithetical parallelism, no? Merong opposite ideas, opposite view. Pero ang kagandahan nun, sa pagkakaroon ng opposite view, nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa spiritual truth. Iyon lang po kagandahan nun. No? Ikatlo, ito, yung tinatawag naman na synthetic parallelism. Naririnig lang natin synthetic. Minsan sa mga leather jacket ba yan o synthetic? Pero ano ba ibig sabihin ng synthetic? So dito naman, sinasabi sa synthetic parallelism, yung opening phrase niya ay declaration. Tapos yung pangalawa, iyon naman ay pinalalaki niya. No? Kumbaga yung second line, inuulit niya yung kaisipan nung unang linya sa pamamagitan ng paggamit ng ibang salita. No? Tapos dinadagdagan pa niya ng conclusion na kung saan ay nagbibigay ito ng completeness doon sa idea na ibinibigay ng first line. Halimbawa niyan sa Proverbs 4:23. Nandiyan po sa screen natin. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Ang sumulat po nito ay pinaalalahanan tayo ng prinsipyo o yung principle ng sowing and reaping or planting and harvesting. Isang bagay na nakikita natin madalas sa mga scriptures, no? Kumbaga, sinasabi doon, plant diligence in your heart because the things that come out or sprout out will result from what you plant. No? Magtanim ka ng kasipagan, katyagaan o kasigasigan. Masigasig kasi yung diligence. O yung parang matyaga rin. Sabi doon, kung magtatanim ka nun sa iyong puso, kaya asahan mo na aani ka doon sa itinanim mo. Sabi dito, katulad niya, no? Keep your heart with diligence, for out of it springs the issues of life. Madalas, naririnig natin yung iba naman sinasabi yung sinasabi ng Panginoon na out of the abundance of the heart ay out of the abundance of the heart the mouth speaks. Kumbaga meron siyang connection. Meron po siyang relationship. So ano pa yung maaari nating sabihin patungkol po sa mga poetical books of the Bible o yung wisdom literature? Madalas makikita po natin sa mga wisdom literature yung mga figure of speech, yung mga symbols. Ano yung natatandaan po ninyo na nagagawa ng figure of speech, ng mga symbols sa mga salita, sa mga pangungusap? Di ba ito ay sinasabing nagdadagdag ng kulay, nagbibigay ng diin sa katotohanan, nagbibigay ng kalaliman ng kahulugan, di ba?
Doon sa book 1 natin, doon sa mga sinasabi, paano natin i-define yung sa types of literature, di ba? May narrative, merong poetry, merong narrative poetry, may discourse, merong prophecy. Pero doon sa poetry, sinasabi, di ba? Ang character niya usually ay maraming figure of speech, maraming symbols na ginagamit kasi itong mga figure of speech na ito, itong mga symbols na ito ay nakapagdadagdag ng kulay. Kumbaga, pinagaganda niya, no? Yung mga salita at hindi lang yon, yung imagination ng tao na i-stimulate niya because of the flowery words or because of the use of the figure of speech. So, makikita madalas po natin sa mga poetry books o yung mga wisdom literature, iyang mga figure of speech na yan. Ang kagandahan kasi sa figure of speech, no, sabi nga ay yung emotions ng reader ay nai-intensify niya. Kumbaga, mas madali siya makarelate kapag merong figure of speech. Yung pag-relate niya doon sa binabasa niya ay mas madali. At bukod doon, ay ang kagandahan ng figure of speech, ito ay nakapag-attract ng attention. At yung bukod doon, yung hindi malinaw ay nagagawa niyang malinaw. Yung mga abstract ideas ay nagagawa niyang concrete ideas. So iyan po ang kagandahan ng wisdom literature na madalas makikita natin. Gumagamit sila ng mga mabubulaklak na salita o mga simbolo o mga figure of speech. May katanungan po ba kayo? Bago tayo magpatuloy, baka mamaya ay mayroon kayong gustong linawin. Ay, Kuya Jess. Yung, di ba, nabanggit mo kanina yung the Lord bless you. Oh. May binabanggit ka rin pag closing prayer natin yung now to Him. Iba naman yung Kuya Jess. Oo. O, yung Numbers 6:24-26 kasi, benediction yun na ibinigay ng Panginoon kay Moses na itinuro kay Aaron dahil si Aaron yung itinalagang priest doon nung panahon na yun Sabi ng Panginoon sa kay Aaron, ganito mo sila ibe-bless, no? The Lord bless you and keep you, no? The Lord make His face shine upon you. At sinasabi lang natin doon, Kuya Jess, yung poetry kasi, although dominant siya dito sa wisdom literature, pero hindi exclusive lang siya sa wisdom literature. Matatagpuan din natin siya sa ilang books of the Bible, katulad niya nung sa Numbers. No? Na kung saan itong poetry na ito ay gumagamit siya ng parallelism. So yung parallelism na yon, yung sinasabi natin kanina, yung synonymous parallelism, no? Ang bawat talata doon, from first, second, and third, o yung last sentence, bawat isa sa kanila nagko-complement sa isa't isa. At pag nagko-complement sila sa isa't isa, makikita mo doon na ma-magnify yung ideas at na-expand yung ideas, pero iisa lang yung kahulugan. No? Kumbaga, mas pinatitibay lang, mas pinalalakas lang niya yung ideas na pinaparating niya, na kino-communicate niya. Yun yung sa synonymous parallelism. At ang kagandahan doon ay nagiging madaling maunawaan ng bumabasa. Katulad niya doon, ano ba sa atin yung the Lord bless you and keep you? Gaya din sinabi natin. No? Kapag sinabi mong, ang ibig sabihin na nun, pag sinabing the Lord bless you and keep you, ibig sabihin nun, yung mukha ng Diyos ay nakatuon sa atin, nakatingin sa atin ng Diyos. No? Ang kanyang pandinig ay nakatuon sa atin, ang kanyang mukha ay nakaharap sa atin. At kapag nakaharap ang mukha sa atin ng Diyos, ano ibig sabihin nun?
Yung mukha ng Diyos, tinitingnan niya tayo in a way na mayroong kasamang pag-ibig, awa at habag o grasya. Yun ang ibig lang sabihin nun. So dito pinakikita lang sa poetical books, no, sa poetry, na inuulit-ulit yung salita, pero yung idea niya na ipinapahayag ay iisa lang. Kaya lang, bagamat iisa siya, dahil nagko-complement sa isa't isa, mas nagiging malinaw, mas nagiging malalim yung pagkakaunawa ng bumabasa doon sa itinuturo niya. Ngayon, doon sa sinasabi mo naman na sa Ephesians na now to Him, iba naman yung Kuya Jess. Malinaw po ba? Okay. Ate Elit, malinaw ba? Okay. Sige. Dun po sa Catholic, yung mga nandyan sa poetry, ginagawang kanta. Pwede naman, Ate Pines, kasi ito nga mamaya tatalakayan natin, no? Kung titingnan natin, ang poetical books kasi ay sa atin, sa Bible natin ngayon, sa panahon natin ngayon, ang kinikilala natin at tinatanggap natin, accepted natin, nakasama sa wisdom literature o yung poetry ay yung 5. Yan yung Job, yung Psalms, Proverbs, Song of Songs o Songs of Solomon, saka yung Ecclesiastes. No? So, sa gitna ng Bible natin, no? Sa gitna ng ating Biblia, naroon yung poetical books. Nasa gitna siya ng Old Testament literature, no? Kumbaga, ito po paano yung sa Old Testament ang sinasabi ko, mula doon sa historical, saka yung sinasabing, kasi yung mga historical na natalakay na natin yan, di ba? Yung huli nga yan, yung Chronicles, no? So, pagkatapos noon, lahat na yun, historical yun, mula sa Genesis hanggang doon sa Chronicles, historical yun. Pagkatapos noon, ano nakasunod? Yung poetry books na. Ito na nga, poetical books, yung sa poetry. Pagkatapos po ng Ecclesiastes, ano nakasunod nun? Ano nasusunod dun? Ang kasunod na po noon, puro prophetical books na. So parang nasa gitna siya, no? Ang poetical books ay nasa pagitan ng historical books at saka ng prophetical books. Pagkatapos ng Ecclesiastes, mag-ano na po tayo yan di ba major prophets na yan. Susunod na yan. Hanggang susunod, minor prophets. So, lumalagay, ang dating noon, ang poetical books ay parang, ano yun, sa Tagalog yung hinge, di ba yung sa mga pinto, di ba yung mula doon sa hamba, saka yung pinto, doon ini-screw. Ano tawag doon natin, Aileen? Bisagra? Ano yun? Bisagra. Bisagra. Para siyang bisagra. Siya yung nasa gitna nun ng Old Testament, ang mga poetical books na ito. Iyan ang nagiging parang lagay niya. Dahil siya yung nagiging link o nagiging tulay mula doon sa aklat ng mga history, ng kasaysayan. Ito yung past, ito yung nakaraan. Pagdating sa future naman, dahil prophetical, siya din yung nagiging bisagra, siya yung nagli-link. Kumbaga siya yung doon sa dalawang panahon na yun, past and future, siya yung kumbaga nasa gitna, siya yung present. No? Siya yung lumalagay na link nitong dalawang books na ito, itong historical and prophetical books. So, ano pa masasabi natin sa poetical books na ito?
Ang dating po nitong poetical books na ito ay parang siya yung nasa present time. Pero bagamat nasa present time siya, ay may nagagawa niya na lumingon sa nakaraan ng mga pangyayari. At the same time, yung mga ginawa ng Panginoon sa nakaraan ay nakikita niya, nagiging ano siya, na-access niya. Nakikita niya 'yon. Sa kabilang banda naman, yung future things na gagawin ng Diyos ay nakikita rin niya. Pero gaya ng sabi ko nga po, no, kanina, yung poetical books, wala pong kinalaman nito pagdating po dun sa advancement o development ng nation Israel. Walang kinalaman to, walang kinalaman to sa pagdating sa pag-unlad ng bayang Israel. Ito ay mga libro o aklat na kung saan ay iba ang kanyang itinuturo. So kung titingnan po natin dito, no, itong Job, na isa sa mga poetical books of the Bible, ano yung madalas na tinatalakay dyan para maalaman lang natin? So ang issue, pagdating po dito sa Job, ang issue dito yung sovereignty ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Dito, makikita natin yung katanungan. Nandito yung konsepto po ba? No? Yung pagdating sa Book of Job, no? Yung madalas na tanong dyan eh, why do righteous people have to suffer? At ang kagandahan dito sa poetical books na ito, sa poetical book na ito, no? Dito, itinuro ng Diyos, pinoint out niya na yung kanyang sovereignty. No? Na ibig sabihin na whatever He desires to do, whatever He pleases to do, whether iyan ay sa creation or dun sa creature, ay walang dapat na maging, hindi siya nararapat na questionin. Sapagkat yun ay kasama sa sovereignty niya. At yan nga po, sa pag-aaral natin sa Book of Job, nakikita natin dyan, mula sa, mababasa natin yung sagot ng Panginoon dyan sa chapter 38 hanggang 41 ng book ng Job. Yung issue na bakit kailangan ang isang matuwid na tao ay magdusa. So makikita po natin dyan. Sa Book of Job, marami tayong makikita mga ano po dyan, mga figure of speech, mga symbols. So asahan natin sa pag-aaral natin yan, ma-encounter natin ang mga bagay na yun. So binibigyan ko lang kayo ng background kung ano yung maaring ma-encounter natin pagdating na dito sa poetry, dito lalo na sa Book of Job, ano yung makikita natin diyan, no? So makikita natin diyan yung main teachings diyan, yung issue of the sovereignty of God. Pagdating naman po sa Psalm, yan. Sabi ni Ate Pines kanina, sa mga Catholics daw ginagamit na yung mga nasa Psalms ba, ginagawang awitin nila, no? Ginagawang song, no? Kasi Ate Pines, ang Psalms iyan yung hymnals ng mga Israelita na naroon sa templo. Pag nagsasama-sama sila, pag nagwo-worship sila sa temple, umaawit sila, yung mga nasa Psalms. No? Yang sa Psalms, makikita mo, iyan yung ginagamit nila na inaawit nila kapag sila ay nagtitipon-tipon. So, walang problema doon kung isusuiyaan nila yon sa Catholic, sa Roman Catholic, na yung mga nasa Book of Psalms, gagamitin nila parang awit. Kasi iyan naman talaga ang intention yan, no?
ang mga Psalms ay ginagamit sa Israel para sa kanilang worship service, no? Ang Book of Psalms. At bagamat ito po ang makikita niyo, no? Bagamat ang Psalms ay maraming bagamat si King David, majority ng Psalms ay siya sumulat, no? Pero ang Book of Psalms po ay napakalawak ng scope nito in terms of yung pagdating po dun sa dateline niya. Kung matatandaan nyo, no, kasama sa Book of Psalms yung song ni Moses, which is the Psalm 90. No? Teach us, O Lord, to number our days, we may be wise, di ba? Yun eh. Yung sinasabi na 70 years lang ang tatagal ng buhay ng tao, kapag malakas siya, ay maaaring 80. No? Imagine niyo po, yung Book of Psalms na yan, from the time na nandoon pa, yung si Moses pa, buhay pa si Moses, hanggang sa time na yung sila po ay bumalik na mula sa pagkakapatapon sa kanila, bumalik na sila sa lupain nila. No? Andyan yan. Kaya kung makikita niyo po yung coverage, yung lawak ng sinasakop nitong Psalms pagdating sa time, napakalawak. Masyadong malawak siya. Mula pa doon sa panahon ni Moses, no, hindi pa sila nakakarating ng promised land. Tapos nakabalik na sila mula doon sa pagkaka-exile. Nakabalik na sila sa kanilang bansa, no? Napakatagal po na panahon yun, masyadong malawak yun, masyadong matagal ang panahon na ginugol doon, no? So yung Book of Psalms, makikita po natin, yan po yung temple hymnals ng mga Israelita. At sa Book of Psalms, marami rin na makikita tayo dyan ng mga figure of speech. No? Marami tayong makikita rin dyan ng mga symbols. No? So, expect po natin yan. So, ang Book of Psalms, no, ay nagsasabi rin, no, kung paano tayo, ang maganda din sa Book of Psalms ay matuturuan tayo kung paano ang tama at maayos na pagsamba sa Diyos, whether iyan ay sa pananalangin, whether iyan ay sa pagpupuri o sa pagbibigay pasasalamat. So, pagdating naman sa Proverbs, ano ang goal ng Proverbs? Ito po ang goal ng Proverbs, no? Ang makapag-provide ng karunungan at direksyon or instruction. Alam niyo po ba na ang salitang wisdom ay i-imply o nagsasuggest ng idea o ini-interpret nitong mga Jewish people in a simple words. Ano yun? Tingnan natin. Sa kanila, pag sinabi mong wisdom, automatically, ang interpretation po nila dyan, skillful living. Di ba? Pag sinabi mong skills, ano ba yung skills sa Tagalog? Kakayahan? Talento ba yan? O kagalingan? Hirap magtagalog. Skill for living, yan ang ibig sabihin yan. Dito, ang kagandahan po dito sa Proverbs ay inuudyukan tayo na ang bawat isa sa atin ay dapat makapag-acquire
ng skills for living. Kailangan na magkaroon tayo ng skills sa pamumuhay. Hindi lang skills, kundi instruction din. Ang Book of Proverbs po kasi ay gaya na sabi ko kanina, ang ipinoprovide nito, binibigay nito sa kanyang mambabasa ay karunungan at direction, instruction. Karunungan una para sa skillful living. How to live skillfully. How to have a skilled life with our sovereign God. Pag sinabi mo namang instructions, kadalasan ang pumapasok sa isipan pag instructions ay binabanggit, ang naiisip kaagad ay yung discipline sa buhay. Yung disiplina sa buhay. At pag sinabi mong discipline, kadalasan ang nagiging kaisipan natin dito ay yung mga restrictions, di ba? Hindi ako kakain ito. Re-restrict mo yung sarili mo, i-disiplina mo yung sarili mo. Subalit itong discipline po na ito yung sinasabi na disiplina na kung saan ito yung nagpapalaya sa atin na makapamuhay ng isang buhay na ninanais ng Diyos para sa atin. Yung instructions na binibigay nitong Proverbs ay sinasabing disiplina. Pero ito'y disiplina na kung saan na nagpapalaya sa atin. Isang disiplina na nagbibigay sa atin ng kalayaan na makapamuhay tayo ng isang uri ng buhay na kung saan iyon ang ninanais at niloloob ng Diyos para sa atin. At ang wisdom ng Proverbs ay makakamit lang po natin kapag naunawaan natin, lubos nating naunawaan ang ibig sabihin ng sovereignty of God. At kapag naunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng worship, na kung saan yung worship naman na iyan ay ipinakita sa Book of Job and Book of Psalms. Ngayon, regardless kung gaano karami o kalaki yung na-acquire mo na po na wisdom sa buhay. Sabi nga, there will come a time na may mga pagkakataon na hindi pa rin kontrolado natin. May mga pagkakataon na labas doon sa control natin. At itong mga sitwasyon na ito naman, sinasabi mga sitwasyon po na ito naman yung ina-address ng Ecclesiastes. Nakikita niyo po yung yung relationship nitong mga books na ito sa isa't isa, itong mga poetical books na ito. No? Yung sinasabi doon sa book of yung sovereignty of God, sa book of Job, no? Kapag naunawaan natin yon, lubos nating naunawaan ang ibig sabihin ng sovereignty of God. At yung naunawaan natin kung ano ibig sabihin ng wisdom ng worship, nagkakaroon tayo ng malalim na kaunawaan o nagkakaroon tayo ng wisdom sa buhay. O nagkakaroon tayo ng skills for living. At sabi naman ng Proverbs, regardless kung gaano kalaki at karami na yung na-acquire mo, nakamit mo, na pagdaanan mo, o na-acquire mo na, meron ka na skill sa buhay, meron pa rin pagkakataon na darating sa buhay mo, may mga circumstances na ma-encounter ka na kahit may skills ka na, ay beyond pa rin dun sa skills mo, out of your control pa rin. No?
At pagdating ng yung itong mga sitwasyon na ito na sinasabi na out of your control, ito naman yung ina-address po dito sa Book of Ecclesiastes. No? Malinaw po ba? Naintindihan niyo po ba yung relationship nitong mga books na ito? No? So, pagdating dito sa Book of Ecclesiastes, no, itong mga sitwasyon na ito, no, ay sinasabi naman niya na ito ay humahantong sa vanity. Ano ba ibig sabihin ng vanity? O, di ba yung meaningless? Life is meaningless. Life is vanity. Ang vanity po na sinasabi ay yung mga bagay sa buhay na kung saan ay hindi natin minsan maunawaan. Mga bagay sa buhay natin na hindi natin maunawaan. Iyan daw ang ibig sabihin ng vanity. At sa harap nga po niyan, no, ang Ecclesiastes ay ini-encourage tayo, no, na enjoy ang ating buhay. Sa Book of Ecclesiastes, mababasa natin yung kapahayagan diyan ng author na si King Solomon. Sinasabi niya, life is meaningless. Vanity, vanity. No? Kaya ini-encourage niyo naman tayo na enjoy mo yung buhay mo. Kasi sa buhay niya, naranasan niya, no? Parang hindi niya na-enjoy ang buhay niya. At the same time, dito sa Ecclesiastes na ito, ay tinuturuan din naman tayo na magkaroon ng takot sa Diyos at ingatan ang kanyang mga kautusan. Iyan naman ang papel ng Ecclesiastes, no, with regards to sa poetical books. At pagkatapos po nun, sabi nga, the only way we can enjoy life, no, o yung isa sa mga paraan wherein mai-enjoy natin ang buhay natin ay sinasagot naman nitong Book of Songs of Solomon, no? Na kung saan we can enjoy life sa loob, sabi, sa loob ng marriage, sa loob ng relationship ng mag-asawa. Ang Song of Solomon po ay ang ating marriage manual, na kung saan diyan ay ipinapakita o ipinakita ang isang intimate and romantic relationship sa pagitan ng lalaki at ng babae, na kung saan ay nag-commit na sila ay magsasama sa buhay. Sila ay pagpapakasal. So, diyan po makikita natin itong kung paano nagre-relate itong poetry books na ito ng Bible sa isa't isa. So, kaya makikita po natin, no, yung wala talagang naging kaugnayan o walang naging papel ito ng mga poetry books na ito pagdating sa advancement or development ng bansang Israel. Ang lahat ng ito ay tumutukoy, no, unang-una sa issues ng sovereignty of God, tumutukoy sa karunungan, kung paano tayo mamumuhay ng may karunungan, tumutukoy sa tamang pamamaraan ng pagsamba sa Diyos, tumutukoy sa intimate relationship ng mag-asawa. At ito rin ay tumutukoy pagdating po dun sa mga issues ng buhay, no, na paano mo ma-enjoy yung buhay sa daigdig na ito. So, iyan po yung tinatawag na poetical books of the Bible. Iyan yung pinaka-background niyan, itong 5 na ito. So, may tanong lang ako.
Ano yung kaibahan ng poetry sa prose? Ano ba yung kaibahan ng poetry sa prose? Pass. May idea ba kayo? Parang pass. Kasi dati, si Elijah, sumasali siya sa contest Hmm. sa Pilipino. Oh. Yung mga tinutula nila, kasi tutula sila eh. Oh, tula. Nagtutula sila, pero yung mga tinutula nila, mga literature talaga. Binubuhay lang nila yung sinasabi dun sa tula. Kumbaga parang binubuhay nila, dinalagyan nila sa pamamagitan ng pagsasalita, mga Tula yun, tula. opo, parang Poetry. Ano naman yung prose? siguro pass, yun yung 100% na spoken language. Pag sinasabi. Okay. Opo, kasi pagka poetry, di ba nakasulat yan sa libro. Pero pag prose na siya, sasabihin mo na siya. Hindi mo hindi mo Ganito lang kasimple yan natin. ganun siya. Ganito lang kasimple yan. Yung prose, prose, yung structure, language structure. sige paliwanag mo, men. Sige paliwanag. Tapos yung poetry, may rhyming siya. Paano magiging exciting yung ano natin, yung poetry saka yung paano magiging significant sa atin yun? Yung pag-aaral natin ng poetry. Mas madali po siyang Minsan kasi iba, parang tandaan. naman pagkakaiba yung prose and poetry eh. Pero mas hindi madali po meron. siyang tandaan, no? Pagka siya. Pero meron, may pagkakaiba ang prose and poetry. Ang prose kasi, Ate Pines, Ate Eileen, Mami, Kuya Jess, si Kuya Jess, Ayun, nagdadasal. ang prose kasi ay parang parang dyaryo yan, no? Na ang sulat niya sa paragraph dire-diretso, ganyan. Parang nagsusulat ka lang ng isang kwento. Yan ang prose, no? Parang yung mga balita sa araw-araw na nangyayari, yan isang form of prose yan. Pagdating sa poetry, iba ang poetry, no? Ang poetry, mayroong mga maiiksi lang, hindi tuloy-tuloy. Kung mapapansin mo, may tulaban na mahahabang dire-diretso, wala. No? Kadalasan mayroong stanza, no? Na may mga line-line lang siya. First stanza, second stanza, ay hindi pala stanza. First line, second line, third line, no? Pero yung prose, dire-diretso yun. Parang paragraph siya. Written in a paragraph form. Parang yung journal mo o kaya dyaryo. Yan. So pagdating sa tula, maiksi lang. Isa yan sa mga kaibahan. Ano pa ang isang kaibahan? Ito pinakamagandang kaibahan ng prose sa ng poetry. Ang kaibahan ng prose sa ng poetry, ang prose naghahayag siya, pagdating sa Bible, ang hinahayag niya ay ano yung nasa isip ng Diyos, ano yung iniisip ng Diyos. Sa mga sulat ng Biblia, malalaman mo pag prose yan, inihahayag niya yung ano ba yung laman ng isipan ng Diyos. Pero yung poetry, ang kagandahan ng poetry, ang hinahayag niya, ano yung nilalaman ng puso ng Diyos? Ano yung damdamin niya? Yun po ang kaibahan nun. Kaya napakaganda ng poetry kasi binibigyan tayo ng idea, no? Malalaman natin, ano ba yung damdamin ng Diyos? Ano ba yung pakiramdam ng Diyos? No? Isinusulat ito, nakaka-relate ka, ito pala yung nararamdaman ng Diyos. Ito pala yung panahon na yon, sinulat ito pala yung laman ng puso ng Diyos.
Unlike sa prose, na sa pamamagitan ng mga kwento, nakikita natin, ito na yung iniisip ng Diyos. Pagdating po sa poetry, yung emosyon ng Diyos, nahahayag. Nakikita natin yung emosyon ng Diyos. Nakikita natin yung kung ano yung laman ng puso niya. Napaka ganda nun na kung iyon ang dahilan, nararapat lang talaga na pag-aralan natin itong poetry, itong poetical books, kasi malaking tulong ito pagdating sa ating pong pamumuhay, di ba? Malaking bagay ito, malaking tulong ito, sabi nga, nagiging pakinabang ito at the same time, tulad ng sinasabi ko kanina sa introduction, nagiging pakinabang ito at hindi lang pakinabang kundi nagiging kayamanan ito ng isang mananampalataya para sa kanyang buhay. Kasi andun yung puso ng Diyos eh. Diba? Saka ang kagandahan po ng poetry, kahit sa isang poet, saka sa isang writer, ang poetry po kasi, kadalasan, pinag-iisipan yan. Ang laman ng, yung emotion mo, yun yung inilalagay mo, isinusulat mo. Pero dun sa prose, kung ano lang yung naiisip mo, yun lang yung isinusulat mo. Iba yung pagdating sa poetry, yung kondisyon ng puso mo, yung sitwasyon ng puso mo, yung kung ikaw ba'y nagagala, kung ikaw ba'y nagagalit, kung ikaw ba ay nalulumbay, no? Iyan, diyan lalabas po yan. Kaya nakarinig ka na ba ng tula na parang ano lang? Parang kwento lang sa dyaryo? Diba, wala naman. Kadalasan, madamdamin ang mga tula. Diba? Kapag ang isang lalaki ay gustong magpahayag ng kanyang damdamin sa isang babae, di ba? Gumagawa siya ng tula eh. Kung hindi siya marunong gumawa ng kanta, kung minsan tula ang ginagawa niya, pero yung tula saka yung kanta, pareho lang halos sila eh. Yun laman ng puso niya, yun yung isinusulat niya. At nalalaman mo na yun yung laman ng puso niya kasi sa paraan niya ng kanyang pagpapahayag doon. Pero kapag ikaw ay nagkukwento lang, halimbawa na isang pangyayari, ang tawag doon ay prose. Gaya ng isang dyaryo, isang balita. Pero pagdating po sa poetry, usapang puso to. Pastor, Yes. Kuya Jess, Marokayalawe. Usapang puso. Bakit di ka ba nakatikim ng tula kay ano? Na hindi ka ba inalaya ng tula ni Kuya Jess? Nako, pass. Malayo. Ba, hindi ka ba nakakatanggap ng ng cards? Si Ate Eileen, maraming cards na natanggap yan kay Kuya Perdi eh. Kaya kung babalikan mo Ate Eileen, diba? Nandoon, nakalaman doon yung puso ni Kuya Perdi. So poetry yun, ang tawag doon. Diba? Masarap balik-balikan yun. Kumbaga, kahit si Ate Mechi nun, wala na yung mga sulat ko sa kanya. Pass yun sa kanya, iba. Ano? Ano yung sulat niya? Ginagawa niya. Kinakat niya yung mga sinusulat niya, kinakat niya. Iba yung effort niya. Iba yung ginagawa niya eh. Mahirap ginagawa niya. Di ba kung mapapansin nyo sa mga cards, no? Iba yung pilim-pili lang yung salita mo pagdating pag nagsusulat ka sa card eh, di ba? Pinipili mo lang yung mga wordings mo eh. Pero pag halimbawa gumagawa ka lang ng kwento, nagsusulat ka ng kwento, halos di ka naman ganun ka selective, eh, di ba?
Pero pagdating sa mga cards, no, lalo na pag yung nanliligaw yung lalaki, no, pinipili lang yung mga salita. At yung pinipili kadalasan din yung pinaka-romantic yung salita. Ate Eileen, di yan ang kaya, Maano sample. yung damdamin ng nakakabasa. Diba? Yun yung poetry. Ano, Ate Pine? Passion kay Kuya Jess, poetry. Uy, si Joey De Leon yun. Oo nga, ang poet nyo. Mas balita ko yung mga taga Bulacan daw eh. Kaya Ay, yun. Makata. Makata. Doon si sa Makata. Kaya si Tita Menchie nyo, hindi na inipon yung mga sulat ko eh. Walang kwenta. Hindi naman ako kasi ewan ko, nagpapadala ako ng mga love letter sa kanya. Ewan ko. Ay, ako silabang ko na lang. Pero ako, meron akong attitude na katulad ng kay Ate Eileen, na lahat ng mga sulat sa akin, tinatabi ko yun. No? Gaano man katagal. Nagkataon lang nung lumipat na kami ng Pampanga kasi sa Kalumpit dati, sa kwarto namin, hindi ko na-save yung mga sulat na yun. Talaga, lahat ng mga sulat, treasure ko. Sulat man niya ng kaibigan, sulat man niya ng naging special sa buhay ko. Mines, yung kay Tito Andol mo, nakabox pa yan dun sa una. Eh, nung kami na, pinatapon ko na. Ayun. Ay, kaya pala nawala, itinapon. Pastor, ako magsusumbong ako ha. Si Kuya Sige. Jess, yung mga sulat niya, hanggang ngayon nandun pa rin. Yung mga sulat niya sa mga babae niya, nandun sa bahay nila. Asa ba? Ayaw niyang pasunog. Siyempre, yun eh. May sentimental. Hindi kasi, Taga Visayas, Mindanao. ayos. Hindi na, ibig lang sabihin, di ba, mas madali kasi mas madaling para sa iyo, may value talaga. Pag yung isang bagay ay isinulat na mula sa puso, di ba, ang sarap i-treasure, ang sarap ingatan. Ganon din dito sa poetical books. Kaya naririyan yan, binigay sa atin yan, sinama sa Bible yan kasi gaya ng nabanggit natin kanina, maraming tulong yan. At hindi lang maraming tulong, kundi malaking pakinabang yan pagdating sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. Maraming itinuturo, marami tayong ma-acquire na karunungan, at the same time, marami rin tayong ma-acquire na mga turo pagdating sa pamumuhay natin dito sa buhay na ito. So, iyan ang kagandahan ng iyan ang kagandahan ng poetry. So, kaya tayo pag-aaralan natin yan, bukod sa dahil sa nasa Bible yan, ang maganda dyan, pag-aaralan natin yan kasi makikita natin dyan yung nilalaman ng puso ng Diyos para sa atin. So, di ba magandang balita yon? Di ba magandang malaman na ito pala yung parang love letter sa atin ng Panginoon. At hindi lang love letter, din to, mga warning din sa atin ito. Ito yung manual sa atin kung paano tayo mamumuhay na ayon sa kanyang kalooban upang maging matagumpay ang ating pamumuhay. Okay? So, hopefully, naging malinaw sa atin yung introduction ng kung ano ba ibig sabihin ng Hebrew poetry, ano ba ibig sabihin nito, ano ba yung magiging, ano ba yung expect natin pagdating sa pag-aaral nito, ano yung mapapakinabang natin.
So, may mga katanungan po ba kayo pagdating sa tinalakay natin? Huwag niyo na lang tanong kung ilan yung love letter na isinulat ko, kinumpos ko. Dahil hindi ko na matandaan. No? Si Ate Pines, nagbibilang yata ng love letter ni Kuya Diyos. Dami yung mga tinago niya, Pastor. Hanggang ngayon, tinatago niya pa rin. Pag uwi ko magalang, susunugin ko na yun. Tinatago niya hanggang ngayon. Nakapaul yung kanya. So, meron ba kayong mga karagdagan na insights o at least question pagdating po sa ating pong pinag-usapan sa ating lesson? Sayang, namiss ni Ate Lena, no? Ni Mama Len. Meron po ba? Pag nagtuturo ako, laging pag gantong pag online, laging walang interaction. Pero pag face-to-face tayo, tumatagal tayo. Yeah. Nami-miss ko tuloy yung face-to-face na pagtuturo. Kasi madalas tayong naka-unmute. Naka-mute. Kaya ako, pag ganito lang tayo, halimbawa, ilan lang naman tayo eh. Ini-encourage ko kayo na mag-unmute kayo. Kung meron kayong mga concerns, pwede niyo namang, yung pwede niyo naman akong sabihan na pause muna, sandali po muna pass, may tatanong lang ako. Pwede naman yung ganun eh. Para at least nagbuhay yung ating discussion, hindi yung parang yung seminar type ang nangyayari. Mas maganda pag may interaction tayo. Di ba? Mas masaya pag interactive yung ating pag-aaral eh. Katulad nung nakaraang mga lessons natin. Minsan tapos na yung lesson natin eh, marami pang pahabol ng mga katanungan. Kasi open tayo eh. Kaya ako sa akin, open din natin yung yung sa atin dito. Kumbaga, pag na kayong mag-mute, okay lang na naka-unmute kayo. Yung pong Pas, yung tatandaan ko po niya noon. Yung sa alam niyo po ba yung sa mga pinirits niyo noon? Sa isip ko yun eh, yung pinirits niyo dati sa Psalm. Sa awit. Sa Psalm 23, yung The Lord is my shepherd. Kasi po, di ba, Pastor, kung literal mo talagang yun, di ba, pang yun, ginagamit kasi yun sa sa patay. Oo. Sa patay. Ginagamit nila sa patay. Kasi, nung minsan po, ay narinig nga ako pagka na yung patay. Yung putput na na. Yun yung sinasabi ni Father. Pero pala kung aaralin talaga yung dun sa Lord is my shepherd. Hindi naman siya ganun na pang patay talaga, pambuhay siya. Alam mo naman ng Symbolical po pala yung niya. Sabi ko, nako. Di ba? Patingin ka lang. Yung iba kasi ginagamit yan, diba? Pag yung ibababa na talaga yung bangkay sa lupa, tatabunan. Tapos dun sa Pastor, natandaan ko pa yon yung sa pinrits ni Kuya Caleb noon. Yun, yung about sa time. Ecclesiastes 3. 3. Hindi. Atilin kaya baking internet connection tayo. Tangay may sabi, Ecclesiastes. May problema yung internet mo. Umila yung signal niya. Sabi ko, about time yon. Adjustment. Ang inano niya dun sa adjustment. Adjustment. Hindi ko makuha kung nasaan yung adjustment. Nagbulay-bulay tayo dun. Palayot niya. Mali yun. Pagdating doon sa adjustment, wala yung adjustment doon talaga. Adjustment yung inano niya. Ang pinaka-tinutukoy ng Ecclesiastes noon ay
mayroon talagang itinalaga na panahon ng Diyos Mm. sa ating buhay. No? Hindi monotonous ang buhay natin. No? At yung sa mga pagkakataon, hindi nga na ipaliwanag yun, di ba? A time to laugh, a time to cry. Ano yung sinasabi? May adjustment ba doon? It's all about the periodic yun eh. It's all about the time that God allotted para sa humanity. Yun eh. A time to kill, no? A time to heal, di ba? Eh kung titingnan mo nga kung sa bagay siguro pag dumating na tayo sa Ecclesiastes na yan, ipapaliwanag ko na lang yan, no? Bakit sinasabi ni Solomon na a time to in everything there is time in Rani everything. Solomon mintanekit. There is time for everything, no? Parang bakit sinasabi ni Solomon na merong a time to kill, no? Paano nagiging yun? Bakit binabanggit niya yun? O kasi iyan yung mga pangyayari sa buhay ng tao Tingin ko. na kailangan ipaliwanag. At sinasabi lang doon na naglaan ng Diyos ng mga panahon para sa mga ganun. Na kung magtatanong ka, bakit ganito buhay? Bakit ganito? So sinasagot lang noon na sa lahat ng pagkakataon, merong inilaan ng Diyos sa buhay ng tao. Sa bawat yugto ng buhay natin, may iba't ibang mga panahon na ibinibigay o ibinigay ang Diyos para sa atin. Pero pa sa Book of Psalm, minsan ulit-ulit na yung sinasabi. No? Paano ko ulit? Minsan may parehong parang may pareho. Gaya ng Pumatanda na pero pagka binasa ko sa ganitong chapter, meron na naman sa ibang chapter, kahawig niya. The fool says there is no God. Ulit-ulitin niya meron nun. sa 14 niya o 41, meron din. Nandun din, yung ganyan po. Ay, kasi pero pareho din po yung pareho din po yung meaning doon. Pareho po. Makikita naman natin yan pag malalaman mo na pag binasa mo yung verse. Makikita naman natin din kung kailan ba ito sinulat, kailan ito sino ba sumulat nito, saka sino ba ang kausap nito. Makikita naman natin din. Pero mostly, itong Book of Psalms, talagang ginagamit yan na hymnals. No? Kaya yung kung mapapansin nyo, yung mga kanta ni Don Moen, hinahang mo doon sa Psalms, napakagandang pakinggan. Napakasarap pakinggan ng mga awitin ni Don Moen kasi scriptural, biblical siya. No? Unlike din sa mga iba na mga naririnig lang natin, dahil sikat sila ngayon, pero hindi naman siya tumutugma talaga doon sa konteksto ng Biblia. Kumakanta na si Ate Pines eh. Maganda po yung sa kasal. Oo. Kaya nga ako siguro mas encourage ko na ang music team mas maganda kung marami tayong hymns, hymnals. Lalo na ngayon, wala naman tayong instruments, nandito lang tayo sa online. Magandang balik-balikan mas ramdam mo, malapit yung damdamin mo dahil mismo salita ng Diyos yung mga inaawit natin. Diba? So, marami tayong matatalakay diyan pagdating sa Job. Medyo may mga kontrobersya diyan. So, mapag-aaralan din natin, makikita rin natin. Pero reviewin niyo pa rin yung mga previous lessons natin. Kasi Ate Eli masipag mag-review. So susunod si Ate Eli na pagtuturuin ko dito. No?
Para at least na re-refresh tayo. No? Para at least pag binalikan na, ito pala yung mga diniscuss namin dati. So, kailangan maging matatag tayo sa panahon natin ngayon. Talagang kaaway, kumikilos, hindi lang double time, triple times pa. No? Talagang, kasi ang gusto ng kaaway, sa totoo lang po, walang fellowship. Walang fellowship na mangyayari sa mga believers. Kasi pag nangyari yon, hihina ang mga mananampalataya, di ba? Kaya nga ibinibili sa Hebrews 10:25, no? Huwag kaligtaan ang pagtitipon. Kasi malaking tulong 'yan sa pagpapalakas, sa pagkakaroon sa mananampalataya, sa kapwa mananampalataya. Pero ganun pa man, at least ito, nagagawa natin. Meron pa rin tayong fellowship. Kaya syempre, kung kumpara doon sa face-to-face, mas masarap yung face-to-face kaysa sa virtual. No? Ang kaibahan lang nito, kahit na umagahin tayo sa usapan, hindi ka mag-aalala na wala ka sasakyan pa uwi. Hindi ka matatraffic, di ba? Pwede naman yun. Yun lang kagandahan nun. Pero siyempre, iba pa rin yung feel na malapit tayo sa isa't isa, magkakatabi tayo. At saka, Pastor, pagka face-to-face, di mo kailangan mag-unmute. Dito, kakadaan mo na namin. Pag face-to-face, may kape. Tapos, pag meron kang ayaw mong gusto may pakita, mag-video ka. Oo. Kumakain na naman yan. Sakto-sakto na may damit mo, Kuya Jess. Bugbog na bugbog ka, namumula ka na, duguan. So, Just kabudya mild kaso si Tita Menchi mo naka-off camera din eh. Baka kumakain din. Ayan. So iyan lang. So sa ngayon, tingnan po natin kung makapag-lesson tayo next week kasi ako uli ang preacher next week. So tingnan natin yung time. Yung preparation ko medyo nag-enjoy naman ako, kaya lang parang nabibitin ako no pag nagpe-prepare ako ng mga lessons tapos may preaching. Medyo hindi ko ma-enjoy yung time na sa meditation katulad nung kahapon. Nung ini-review ko yon na iniisip ko yung sa video. Naghalo yung inaaral ko doon sa preaching para sa Sunday saka yung iba yung lesson dito. So sabi ko, medyo naguguluhan ako kaya siguro napansin ninyo na medyo nahirapan ako mag-explain ng dun sa Bible study po. Di ba dati noon sa Bible study po nag-a-assign po kayo na mag-devotion po. Oo. Kasi ang ginagawa ko ngayon Ate Pines series. May inaaral ako mga lessons na siguro pagkatapos nitong series na ito, pwede na akong mag-assign ng iba. Pero mas maganda kasi, di ba? Ewan ko sa inyo, Ate Eileen, sa inyo ba, pabor ba kayo? Kaya yes, yung may series tayo. At least nasusundan maganda natin. Po yung may series. Mas gusto ko yung series and even sa preaching series. Sunod po kasi yun. Yung open topic ka, mas maganda kasi pag yung may series, nasusundan mo. Nasaan na ba tayo? Ito pala. Tsaka, pagka series po siya, di mo naman nalayan na matapos na pala yung Bible sa kaka-series, di ba? Magmula sa umpisa hanggang po dun sa pinaka-pick po natin. Kaya maganda po yung series po. Susubaybayan mo talaga yung chapter by chapter. Siguro, tulungan niyo ako mag-isip ano yung susunod na isi-series natin. Pas. Yes, Kuya. Si Kuya Alan naka-schedule sa May. Kinuha ko yung schedule niya. 2 linggo akong sunod para makapag-relax, makarecover siya. Supposed to be dapat Sunday